bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Kaibigan, kung ikaw ngayon ay lalapit sa paanyaya ni Jesucristo, ang sala mo at uhaw ay mapapawi, tiyak magbabago ang buhay mo. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a
Isang maganda, mapagpala at maligayang gabi po sa bawat isa. Andito po muli tayo sa ating Feasting on the Divine Verses na pinangunahan po ng ating mahal na Bishop. At nagpapasalamat muli tayo sa Panginoon na meron po ulit tayong pagkakataon para makapagsalo-salo sa kanyang salita. At nawa, yung mga kapatiran po natin na wala pa, at yung mga nauna po nating mga kapatiran, pwede nyo na pong itag, no, i-chat yung ating mga kapatiran na wala pa para sabay-sabay po tayong magsalo-salo sa salita ng Diyos. At nagpapasalamat po tayo sa opportunity. Ako po ang inyong lingkod, Preacher Nathan Cerilla, preacher of one of the preachers of Living Water na binigyan ng pagkakataon muli ng ating mahal na Bishop na maging kabahagi ng ating ministeryo, ang Feasting on the Divine Verses. Muli, sa bawat isa, whether po nasa biyahe na kayo, or nasa trabaho pa po tayo, or even yung mga kapatiran natin nasa bahay, magandang gabi po sa bawat isa. At yung mga kapatiran po natin, alam ko po meron po tayong mga kapatiran din na nakasubaybay, international, sa ibang bansa. Magandang gabi din po sa inyo. At yung mga usual po natin mga nakakasama, yung mga bisita po natin, welcome po ang bawat isa sa ating Feasting on the Divine Verses. No, magandang gabi rin po sa ating simbahan, Living Water Baptist Church and missions. Ganon din sa Victory Fundamental Baptist Church, magandang gabi po. And missions, magandang gabi po sa bawat isa. At ngayon po, konting pagbati lang po sa ating mga kapatiran. By the way, maraming salamat po sa nagbigay ng tanging bilang, si Ma'am Kisha. Nagpapasalamat tayo at nagpupuri sa Panginoon sa patuloy na paggamit sa Kanya sa ministeryo ng musika. No? Magandang gabi po sa mga early viewers natin. Ilang pagbati lang po. No? Magandang gabi po kay Nanay Vim. Good evening po. Ganon din kay Ate Nora. Magandang gabi po. Mami Norse. Kay Ma'am P. Kasama na rin po natin. Kay Ma'am Percy. Good evening po sa inyo. Kay Ma'am Elena Viray, good evening po. Kay Ma'am Emeline Shervo, good evening din po. Kay Ma'am Malulaw, good evening po sa inyo. Kay Sister Dang, kay Brother Pyong, good evening din po. Kay Sister Kenby, good evening po sa inyo. Kay Ate Dayan, good evening. Yan, kay Sister Billy Remo. Kay Ma'am Maricel Consina. Ganon din kay Ma'am Tessie Prieto, good evening po sa inyo, no? At kay Ma'am Franchet, kapiling din po natin, good evening po. Kay Sister Cory Semanes, good evening po. Kay Preacher Roy, good evening po sa inyo, no? At sa bawat isa po na patuloy na pumapasok, magandang gabi po, no? Nawa, ready na po tayo para po sa ating talakayin. At bago po yan, siguro patuloy po natin isama sa panalangin yung ating mahal na Bishop. Alam nyo po, sa pagkakataong ganito, pagka hindi po natin siya nakakapiling sa feasting, hindi po siya nagpapahinga. Alam po natin na talagang yung battery, yung energy ng ating mahal na Bishop, talagang ginugugol niya po sa iba't ibang ministeryo. Kaya patuloy po natin ipanalangin yung ating mahal na Bishop. Alam po natin kung gaano po kalawak yung kanyang ginagampanan. At patuloy po natin ipanalangin yung mga ministeryong talagang patuloy na ginagampanan ng ating mahal na Bishop. Ganon din, no, sa kanyang mga nalalapit na trips, local and international yan, patuloy po natin ipanalangin. At sa ganon din sa ating Pastor Norman, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan, wisdom sa kanya, sa pangunguna sa bawat ministeryo na kanyang hinahandle. Patuloy po natin ipanalangin din yung ating nalalapit na mga events sa church, no? Yung dito sa Living Water, yung ating Family Day. So sa bawat isa sa ating mga kapatiran from Living Water, nawa, handa na po tayo sa ating Family Day. February 2 po yan. And of course, sa Victory Fundamental Baptist Church naman, yung kanilang nalalapit na anibersaryo, patuloy po natin ipanalangin yung paghahanda na ginagawa po nila. No? Patuloy po natin ipanalangin yung mga kapatiran natin na nasa banig na karamdaman. Ganon din yung mga kapatiran natin na talagang naghahanap din ng trabaho. Patuloy po natin ipanalangin yung bawat isa. Ganon din, panalangin din po natin yung mga missions po natin, local and international. Of course, yung mga requests regarding sa ating mga worship place, panalangin po natin. Ganon din sa mga pastor na nag-handle, patuloy na paggabay. No? And before po tayo mag-proceed sa
pakikinig pa ulit ng tanging bilang, inaanyayahan ko po lahat na dumako po muna tayo sa ating opening prayer. Tayo po'y pumikit, tayo manalangin. Let us pray. Maraming Diyos, dakila sa lahat, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa kalakasan, Panginoon. Salamat muli sa pagkakataon na binigay nyo upang magsama-sama kami, magsalo-salo kami muli sa inyong salita, Panginoon. Salamat po sa buhay na pinagkaloob nyo sa aming mahal na bishop na patuloy nyo pong ginagamit at nanguna, Panginoon, sa ministeryong ito, Panginoon, at umaabot, Panginoon, ng mga kapatiran namin, hindi lang dito sa bansang ito, ganun din sa ibang bansa, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon, Panginoon, na binigay nyo sa bawat isa upang matuto muli ng inyong salita, Panginoon. Patuloy po namin pinapanalangin ang aming mahal na bishop, Panginoon. Patuloy nyo po siyang bigyan ng kalusugan, kalakasan, Panginoon, karunungan, Panginoon, pag-iingat sa bawat ministeryo, sa bawat lugar na kanyang pupuntahan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, patuloy po namin pinapanalangin ang bawat ministeryo na kanyang hinahawakan, Panginoon. Patuloy niyo pong palaguin, Panginoon. Ganon din po ang buong sambahayan ng aming mahal na bishop, kay Ma'am Maris, kay Sister Sofia, Panginoon, kay Sister R.A., kay Sister Chari, Panginoon, kay Pastor Orson, kay Ma'am Tessie, kay Brother Junjun, Panginoon, kay Preacher Jojo, ganun din kay Ma'am Winnie, Panginoon. Patuloy niyo po silang pakaingatan, Panginoon, i-provide ang kanilang pangangailangan, i-provide niyo po ang kalusugan, Panginoon, para sa kanila, Panginoon. Ganun din, patuloy po namin pinapanalangin ang aming Pastor Norman, Panginoon, patuloy pong kalakasan, karunungan para sa kanya, para sa mga ministeryo, Panginoon, na kanyang inahawakan, Panginoon, kayo pong magpala. Ganun din, pinapanalangin ko po ang bawat iglesia, Panginoon, ang bawat simbahan, Panginoon, ang Living Water Baptist Church, Victory Fundamental Baptist Church, Panginoon, ang bawat churches and missions, Panginoon, patuloy niyo pong palaguin, Panginoon, ang mga kapasturan, Panginoon, patuloy niyo pong bigyan ng karunungan, Panginoon, ang bawat namumuno, Panginoon, ang preachers and deacons, Panginoon, patuloy niyo pong bigyan ng karunungan, kalakasan, Panginoon, sa pangunguna. Ganon din, Panginoon, ang mga panalangin, Panginoon, sa worship place ng aming mga mission sa ibang bansa. Kayo pong tumugon, Panginoon, kalaguan, Panginoon, ang bawat miyembro, Panginoon, ng mga misyon, Panginoon, kayo pong magbigay, Panginoon, ng katugunan, Panginoon. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang mga nalalapit na events ng aming church, Panginoon, ang Family Day, Panginoon. Patuloy niyo pong i-equip ang bawat isa, Panginoon, ang paghahanda, Panginoon, at nawa kayo pong kumuha ng papuri sa lahat ng pagpapagal, Panginoon, sa lahat ng serbisyo namin sa inyo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, pinapanalangin po namin ang Victory Fundamental Baptist Church, ang nalalapit po nilang church anniversary, Panginoon, ang paghahanda po ng bawat isa, Panginoon. Nawa, Panginoon, i-ready nyo po, lalong-lalo na po ang puso, Panginoon, ng bawat miyembro, Panginoon, na handang-handa magpuri po sa inyo, Panginoon, sa araw na yon, Panginoon. Ganon din, pinapanalangin ko po ang bawat isa na may karamdaman, Panginoon, sa banig ng karamdaman, kayo pong magpagaling, Panginoon. Pinapanalangin ko po, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga kapatiran namin na nagdadalang tao, Panginoon, Sister Margie, Panginoon, si Ma'am Noemi, Panginoon, at ang bawat isa, Panginoon, na talagang humihiling, Panginoon, ang healing mula sa inyo, kayo pong magpagaling, Panginoon, kayo pong gumamit ng medicine, Panginoon, ng mga doktor, Panginoon, at umaasa po kami sa inyong kamay na handang magpagaling po sa bawat karamdaman na aming nararamdaman, Panginoon. Ganun din sa bawat isa na naghahanap ng trabaho, Panginoon, sa mga businesses, Panginoon, kayo pong patuloy na mapagpala, Panginoon. At pinapanalangin po namin ang gabing ito, nawa, Panginoon, maging handa po ang puso namin, isipan, upang ma-receive po namin ang pagpapala mula sa inyong salita, Panginoon. Ganun din sa akin personally, Panginoon, inaamin ko po, Panginoon, na hindi ko po kaya, Panginoon, na ma-deliver ito ng maayos, kundi dahil lang po sa inyong kapangyarihan, Panginoon, kung bakit po namin magagawa, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na dapat namin gawin para sa inyo. Muli, maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay magsama-sama mula sa inyong salita, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, makakapakinig pa po tayo ng isang tanging bilang. I have a Father, the Master of time. He holds the world in His hands. He looks from heaven,
sees where you are, arranging your life in His plans, preparing you now, unfolding the way to all your tomorrows and whatever your face. He's already in your tomorrow. He's walking one step ahead. Whether it's joy or it's sorrow, He'll do just what He said. He'll never leave you lonely in the land of the great unknown. He's already in your tomorrow. Don't be afraid to keep pressing on. Often you struggle looking ahead, dreading tomorrow it seems, embracing the present, forgetting the past, giving up on your dreams. You're stranded between your faith and your fear, yet no matter the conflict, the future is clear. He's already in your tomorrow. He's walking one step ahead. Whether it's joy or it's sorrow, He'll do just what He said. He'll never leave you lonely in the land of the great unknown. He's already in your tomorrow. Don't be afraid, keep pressing on. He's already in your tomorrow. He's walking one step ahead. Whether it's joy or it's sorrow, He'll do just what He said. He'll never leave you lonely in the land of great unknown. He's already in your tomorrow. Don't be afraid to keep pressing on. He's already in your tomorrow. Don't be afraid. Don't be afraid. Keep pressing on. Yan, maraming salamat, Brother Joven Almeriano. Sabi po dyan, don't be afraid, keep pressing on because He is already in our tomorrow. Lagi pong advance yung Panginoon, kaya wag po tayong matatakot kung yung direction natin papunta sa Panginoon. Lagi pong nakagabay yung Panginoon. At mamaya po, related po dyan yung ating talakayin. Talagang very timely din po yung mensahe ng special number. So, salamat, Brother Joven. No? Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayin, konting pagbati pa rin po sa mga kapatiran natin na nandito na, no? Magandang gabi po kay Pastor Norman. Good evening po. Yan, kay Brother Carlo. Pasensya na po kung hindi po natin madaanan lahat po ng comments, lahat po ng pagbati. Na-miss out po natin kasi medyo natabunan na po yung iba, no? Kay Ma'am MJ De La Rosa, kay Ate Kit, good evening po. Kay Preacher Andre Cantileps, kay Mami Rose Tixon. Ayan. Kay Ma'am Merly, good evening po. Kay Baby Aya, good evening po. Kay Mami Gina Moises, good evening po. Ayan. Kapiling din po natin si Pastor Donald Villar, good evening po. PDB. Ayan, kay Brother Nelson Torres, good evening po. At pasensya na po kung natabunan na po yung iba, no? At isang general na pagbati na lang po sa bawat isa. Good evening po sa mga kapatiran din natin na paparating pa lang, no? Ina-advance na po natin yung pagbati. Good evening po sa bawat isa. Nawa ma-enjoy po natin yung ating talakayin ngayon at nawa matuto po tayo. At by the way, wala po tayong
nasa listahan na nag-birthday exactly today. Pero salamat kay Pastor Norman, no, na nagpaalala sa atin. Meron po tayong kapatiran na nagse-celebrate ng birthday exactly today. Happy birthday po kay Ma'am Emeline Servo. Happy birthday po mula sa ating ministeryong ito, Feasting on the Divine Verses, sa ating Tatay Bishop. Binabati po namin kayo ng maligayang kaarawan. At sa bawat isa, kung hindi naman po namin na exactly today birthday nyo pero hindi po namin kayo ma-mention, happy birthday din po sa inyo. Kung anniversary nyo po ngayon, happy anniversary din po. Ayan. So, ayan po yung kaninang kinanta po ni Brother Joben about keep pressing on. Medyo related din po. Related po dyan yung topic na pag-aaralan natin. At nawa, ready na po tayo para ma-receive po yung pagpapala mula sa mensahe ng Panginoon. Hindi na po para patagalin, no, ang ating pong pag-aaralan ngayon. Ang ating pong title nakalagay po sa ating page, Setting the Right Direction. Setting the Right Direction. Konting background lang po. Alam niyo po, nung nabigyan tayo, naatasan tayo na magsalita ngayon, actually, bago pa matapos yung year 2024, December pa lang, no, talagang nagsiset up na po, nag-assign na po, nagtatap na po ang ating Pastor Norman kung sino naka-assign bawat feasting, bawat services, no. So, of course, isa sa hangarin ng mga tagapagsalita na sa pagpasok po ng taon na to, maging encouragement po, no, maging pattern po yung maidi-deliver na mensahe para po sa pagsiset ng plano natin for the whole year, 'di ba? Alam natin pag dumating yung bagong taon, diyan po nauuso yung New Year's resolution. Alam na alam po natin 'yan at alam na alam po natin kung ano yung ililista natin diyan, 'di ba? Unang-una nga po diyan, ano po? Yung pagda-diet natin, no? Talagang isa po sa binibigyang importansya ng bawat tagapagsalita is yung ma-align yung plano natin sa plano ng Panginoon sa buhay natin. Kaya ito po yung naging topic natin ngayon, setting the right direction. May kita po yung ating teksto sa Philippians chapter 3 verses 13 to 14. Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Samahan niyo po akong basahin. Buksan po natin ang ating Bible. Sabi po sa Philippians chapter 3 verse 13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Tayo po'y sumandaling manalangin. Let us praise. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na makapagtipon-tipon kami, magsama-sama kami, Panginoon, upang dakilain ka sa pamamagitan, Panginoon, ng pakikinig, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, nawa ang kadakilaan niyo po, Panginoon. Ang pangalan niyo lang po ang maitanyag sa aming kalagitnaan. Ihanda niyo po ang puso't isipan ng bawat isa, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ang ating pong talakayin, setting the right direction. No, very familiar po itong passage na to. And kung gusto po natin ng encouragement, isa po itong talatang binasa natin para ma-encourage po tayo sa ating lakbayin bilang Kristiyano, di ba? So, although 2 weeks na nakalipas, no, fresh na fresh pa yung New Year sa atin, at personally, sa akin din, fresh na fresh pa rin po yung unang nabitawang mensahe pagpasok po ng taon na to. Of course, special po yan dahil ang nagbigay ng mensahe sa atin ay yung ating mahal na bishop. Kung natatandaan po na mga kapatiran natin dito sa Living Water, sige po, pakitype nga po kung sino po nakakaalala ng title. 'Di ba? Ang first service po natin, ano po yan? Prayer meeting, January 2. Sa mga nakakaalala po kung ano po yung mensahe na naibigay po sa atin ng ating mahal na bishop, sige po, i-type nyo po. Yan, parang wala na pong nakakaalala eh, no? So, very fresh po yan, yung mensahe na yan. At alam nyo po, doon pa lang sa mensaheng yon, talagang matinding bala na binigay sa atin for the whole year na eh. No, yung mensahe po ng ating mahal na bishop na yon, kung naalala po natin, praise and thank the Lord for another year. Talagang, personally sa akin, tumama na agad yon. Talagang sabi ko, mabibit-bit na natin yun eh, for the whole year. Praise and thank the Lord for another year, 'di ba? Yung introduction pa lang about thanking God, about trusting God, about testifying.
the goodness of the Lord, no? About thanking God sa usaping mundo po, normal po na papasalamatan natin yung isang bagay, yung isang pagpapala once na ma-receive na natin yon. Pag naka-receive tayo ng gifts, pag naka-receive tayo ng kung ano pa man bagay o kung ano pa man yan sa mundong ito, normal po na magpapasalamat tayo. 'Di ba? Pero alam niyo po, bilang Kristiyano, dapat matutunan po natin yung attitude of gratitude, na hindi pa man dumarating yung panalangin natin, hindi pa man dumarating yung pagpapala sa atin, pasalamatan na natin yan. 'Di ba? Kahit hindi pa sinasagot ng Panginoon yan, naghihintay pa lang tayo, pasalamatan na natin yan. 'Di ba? Kahit maliliit na bagay. Kasi nakafocus na lang tayo sa malalaking bagay sa mundo eh. Yung mga malalaking bagay na dapat natin makamit, nakakalimutan na natin pasalamatan yung maliliit na bagay. 'Di ba? Naging emphasis po ng ating mahal na bishop na dapat bilang Kristiyano, matuto tayong magkaroon ng may pusong mapagpasalamat sa Panginoon, 'di ba? After thanking God for another year, for the past year, we have to trust kung ano ba yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin, 'di ba? Kung nagtataka tayo bakit nauna naman yung thanking before trusting, 'di ba? Nagpapatunay 'yon kung gaano tayo nagtitiwala sa kakayahan ng Panginoon. Imagine, imposible yung pinapanalangin mo. Imagine, hindi mo alam kung paano yung tugon ng Panginoon, pero pinapasalamatan mo agad siya, 'di ba? At lagi po natin ilagay sa isip natin, mga kapatid, na hindi lahat ng panalangin natin sa Panginoon tinutugon niya. Pero ang asahan natin, laging tumutugon yung Panginoon. Imbis na asahan natin na sasang-ayunan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating gusto na mangyari sa buhay natin, ang isipin natin, Diyos ang tutugon. Instead na sang-ayunan tayo, ang i-expect natin yung pagtugon ng Panginoon. Bakit po? Sigurado yung pagtugon ng Panginoon, mas better yan eh, sa plano mo, sa sarili mo. 'Di ba? And then sabi ng ating mahal na bishop, testifying. Thanking, trusting, and testifying. Dapat naihahayag natin kung paano naging dakila yung Panginoon sa buhay natin, kung paano naihahayag yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. At dito sa binasa po nating teksto, nawa, ito po yung layunin natin na magbigay rin po ng encouragement sa atin. Na kung nag-set pa lang tayo ng New Year's resolution, naalala ko nga, sabi ng ating mahal na bishop, yung resolution, hindi lang po yan pang New Year. Yung resolution, nangyayari po yan pag meron tayong realization sa sarili natin. 'Di ba? Kaya nga po itong binasa natin o itong pag-aaralan natin, nawa maging panuntunan din po na maset natin yung tamang direction natin sa Panginoon, yung direction natin na tinatahak bilang Kristiyano. Paano po natin masasabi na right direction? Dapat yun po ay katumbas ng kalooban ng Panginoon sa buhay natin. At si Paul, isa po yan sa pinaka masasabi natin, best example na yung direction ng buhay niya talagang yung direction na naaayon sa kalooban ng Panginoon eh. Kung mapapansin po natin, etong Philippians, isa po ito sa prison epistles ni Paul. Hindi po nasa magandang kalagayan si Paul nung sinulat niya yung talatang ito, 'di ba? Andun po siya talaga sa panahon na bigat, nausig, naparusahan, nasaktan, at nakulong. Pero makikita po natin, sabi po dyan sa verse 1, sabi po dyan, finally, my brethren, rejoice in the Lord, to write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you, it is safe. Maganda po para ma-imagine natin na maayos, mga kapatid, ilagay po natin yung paa natin sa sapatos ni Paul. Parang sinalo mo na yung pinakamabigat na bato, nandun ka sa kulungan, naranasan mo na lahat ng paghihirap, 'di ba? Tapos nasa kulungan ka pa. Tapos magsusulat ka pa sa mga kapatiran mo at mag-i-encourage ka pa na dapat ikaw yung ini-encourage. Imagine niyo po, mga kapatid, kung gaano kabigat yung dinaranas ni Paul para magbigay ng encouragement. Sabi niya diyan, eto hindi kalabisan sa akin. Ang iniisip ko, yung sarili niyong kapakanan. 'Di ba? Kinonsider ni Paul sa buhay niya na yung pagkakaroon ng tamang direksyon sa buhay bilang Kristiyano ay napaka-importante. Kaya yun po yung encouragement na binigay niya sa mga kapatiran po sa Pilipos. 'Di ba? Para kahit na dumating sila sa pinaka-worst
case ng buhay nila o even doon sa status na kinalalagyan ni Paul, ang naisin ni Paul, matama yung direksyon nila, matama yung puso nila, at kailanman, pag tama yung puso mo, yung direction mo, hindi po yan mamamali yung landas natin. Ganun po yung hangarin ni Paul sa sarili niya and even sa mga kapatiran niya. At nawa, ganun din po sana yung maging hangarin natin bilang Kristiyano na sa pasimula pa lang ng taon na to, masit na natin yung tamang direksyon na dapat nating tahakin para sa Panginoon. Okay, so 3 bagay lang po, hindi na po natin papakatagalin. No, in order to set the right direction for the Lord, in order to set the right direction, unang bagay, forget your past. Yan, forget your past. Parang medyo nabuhayan po ata yung mga broken-hearted natin dyan eh. Yan. So, liliwanagin lang po natin itong unang puntos natin, no? Forget your past. Hindi po yan yung mga ex natin, di ba? Sa mga broken-hearted po dyan, shout out po. Yan. No, sa usaping mundo, di ba? Sabi po dyan, kalimutan mo na yung mga, yung ex mo, no, para maka-move on ka. Hindi ka makaka-move on pag naalala mo pa siya. No, hindi po 'yan yung tinutukoy natin dito. Gusto lang po natin bigyan ng emphasis. Tingnan niyo po, sabi po sa verse number 12, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Diba? Sa usaping sanlibutan po mga kapatid, yung success po para makausad tayo o para makamit natin yung success sa buhay natin o yung gusto natin marating sa buhay natin, ang isa pong katuruan mula sa sanlibutan ay kalimutan yung mga failures ng buhay natin. 'Di ba? Pero dito po makikita po natin na even yung mga achievements natin, yung mga accomplishments natin, yung mga bagay na natatamasa natin, walang kabuluhan po 'yan. Dapat po nating kalimutan 'yan. Yung mga bagay na nakamit natin sa buhay natin o patuloy nating kinakamit, dapat po kalimutan natin 'yan. We have to deny ourselves, we have to exalt God. 'Di ba? Kaya nga po si Apostle Paul kinondin niya yung mga Hudyo na talagang ang main focus ay sundin yung batas. Wala na silang pakialam sa kayang gawin o pagkilos ng Holy Spirit sa kanila. Ang mahalaga lang, nagagawa nila yung batas, no, nasusunod nila yung batas ng Israelites. 'Di ba? Kaya nga po sabi dito sa verse number 3, for we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. 'Di ba? Kung sa usaping nakamit sa buhay, maipagmamayabang ka, sabi ni Apostle Paul, lalo naman ako. 'Di ba? Bakit? Sabi diyan sa verse 5, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrew, as touching the law, a Pharisee. Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Imagine, debotong Hudyo po siya, Hebrew of an Hebrew, a Pharisee, taga pagpatupad ng batas, taga-usig ng mga sumusuway sa batas, 'di ba? Kung sa achievement lang po sa buhay Kristiyano, kung maipagmamalaki lang po, kung merong number 1 na talagang dapat magmalaki, si Apostle Paul po 'yan. 'Di ba? Pero ano pong sabi niya sa verse 8? Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Imagine kung saan niya po tulad yung mga naabot niya sa buhay niya. Basura lang po yan. Baliwala lang po yan, di ba? Kaya nga po kung ayun lagi nating pinanghahawakan yung mga nakamit natin sa buhay natin, baliwala po yan kung ang gusto po natin madakila yung pangalan ng Panginoon. Di ba? Huwag po natin pagkamalian na
dapat natin baliwalain yung mga achievements, yung mga accomplishments natin sa buhay. Hindi po ganun yung pinupunto natin dito. Hindi po masama na mag-rejoice tayo, hindi po masama na ma-enjoy natin yung mga talagang natamasa natin sa buhay natin. Kung nasarurok tayo ng tagumpay ngayon, hindi po masama na mag-rejoice tayo dyan mga kapatid. Ano po yung masama? Na pag yung achievements mo, yung mga natamasa mo sa buhay mo, is mas na-exalt pa kaysa sa pangalan ng Panginoon. Ayun po yung masama. Hindi po masamang maghangad na maging successful ka sa secular na buhay mo or anything else, na maging successful yung pamilya mo, 'di ba? Na maging successful yung career mo, na yumaman ka. Ang masama po pag yan po yung na-exalt instead na yung pangalan ng Panginoon. Yan po yung main point na forgetting your past. 'Di ba? Kaya nga po dito ini-equip tayo na setting the right direction. 'Di ba? Yung salakbayin natin sa Panginoon, pag yung hawak natin, yung mga katagumpayan natin, yung mga kapurihan natin, hindi po tayo magtatagumpay eh. Gusto po natin magtagumpay sa lakbayin natin sa Panginoon. 'Di ba? Hindi po tayo magtatagumpay kung ang yung baluti po natin, yung mga bagay na magbibigay kapurihan po sa atin, yung mga, 'di ba? Yung mga pagpapala, yung mga sasabihin natin na tayo pong gumawa. 'Di ba? Yung mas iisipin pa natin, lagi po nating mentality bilang Kristiyano na yung mga kaya nating gawin sa gawain ng Panginoon, 'di ba? Hindi po dapat natin i-brag 'yon. 'Di ba? Instead, dapat ang lagi mong nasa isip bilang Kristiyano, yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo, hindi yung kaya mong gawin sa gawain ng Panginoon. 'Di ba? Wag po sana dumating sa punto ng pag-iisip natin bilang Kristiyano, mga kapatid, na dumating sa pagmamataas yung mga nagagamit natin sa pagmamalaki, yung mga achievements o yung mga pagpapala na tatanggap natin mula sa Panginoon. 'Di ba? Wag naman po sana dumating yung katagang nasa isip natin, paano kaya yung gawain kung wala ako? 'Di ba? Sa buhay nating bilang Kristiyano, i-eliminate po natin yung ganun. Yung nakikita po yung sarili natin kaysa yung Panginoon. 'Di ba? Yung laging pagka may bigayan, ako naman yung may pinakamalaking bigay diyan eh, 'di ba? Ako naman yung laging maaga sa service eh. Wala pa nga eh, tulog pa nga yung mga tao dito sa church, nandito na ako eh, 'di ba? Ako naman yung laging tumutulong sa pastor namin, 'di ba? Yung laging sentro po yung sarili natin. Ayun po yung pinupunto natin na forget your past, forget your achievements, forget everything na masasabi natin makakaagaw sa kapurihan ng Panginoon. 'Di ba? Kaya nga po, in setting the right direction, unang bagay, forget your past. At makikita po natin sa buhay po ni Apostle Paul kung paano po niya tinalikuran, no? Hindi lang po yung failure ng buhay natin eh. Pati rin po yung mga bagay na talagang masasabi natin na pangahawakan natin at pagmamalaki natin sa iba. Dahil ang dapat lang po natin talagang ipagmalaki sa buhay natin, yung kadakilaan, yung kabutihan ng Panginoon. 'Di ba? Ilang beses na po tayong napahiya sa bagay na 'yan, 'di ba? Ilang beses na po natin gustong i-cater sa bawat daraanan natin, problema man 'yan o pagsubok man 'yan, o even kung meron man tayong gustong makamit na bagay, minsan nakikater po natin yung kagalingan natin, kalakasan natin, karunungan natin. Pero ilang beses na po tayong napahiya sa harapan ng Panginoon, 'di ba? Nabaliwala po 'yan lahat. Ang gusto ng Panginoon, makita yung sarili niya, makita, no, kung paano po naging dakila siya sa ating buhay. So in setting the right direction, unang bagay po, forget your past, 'di ba? Kalimutan po natin lahat ng mga bagay na kukuha ng glory na dapat para sa Panginoon. So in setting the right direction, forget your past. Ikalawang bagay, fulfill your purpose. Fulfill your purpose, 'di ba? Sabi po diyan sa verse 13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Hindi pwedeng kanilamutan mo na
yung mga bagay na magpapabigat sa'yo, yung mga bagay na talagang hindi magbibigay kapurihan sa Panginoon, tapos hindi ka naman umuusad. Dapat alam po natin yung purpose natin bilang Kristiyano. 'Di ba? Reaching forth unto those things which are before. Alam niyo po, sa lakbayin natin, sa track natin bilang Kristiyano, baliwala po yan kung wala po tayong mapapala sa dulo. Sa endline po ng ating karera bilang Kristiyano. Baliwala po eh. Ano pong silbi ng ating karera bilang Kristiyano kung wala namang reward sa dulo? Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon, merong reward po na nakaabang sa atin. At ano po yun? Ang reward po natin yung Panginoon. Ang reward po natin yung mas lalong mapalapit sa Kanya, yung mas lalong magamit niya. Diba? Kaya nga po makikita po natin dyan eh. Para kay Apostle Paul, it was count and do count them as dung, that I may win Christ. Ayun po yung purpose ng buhay niya, that I may win Christ, na dapat bilang Kristiyano, ganin din po yung purpose natin. 'Di ba? Mas lalong mapalapit sa Panginoon, mas lalong maging kagamit-gamit sa Panginoon, mas lalong matestify yung kabutihan, yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay po natin. Yes, very thankful po tayo at hindi po matutumbasan yung kaligtasan na meron tayo na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Pero alam niyo po, hindi po natatapos doon yung buhay natin bilang Kristiyano, 'di ba? Buhay pa po tayo ngayon eh. Ibig sabihin may mission pa po yung Panginoon sa buhay natin, 'di ba? Hindi lang po natatapos sa kaligtasan. Maibahagi rin po natin 'yan. Mas lalo pa rin po mapalapit, mas lalo pong magamit ng Panginoon. Mas maging instrumento po ng Panginoon upang maihayag po natin yung katapatan niya, yung kadakilaan niya sa buhay natin. Sabi po sa verse 8, Yet doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Sabi po sa verse 10, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto death. 'Di ba? Bilang Kristiyano, after maligtas ni Paul, sinet niya agad yung purpose niya. Yung status po ng buhay niya, hindi po naging hadlang para i-fulfill po yung purpose ng buhay niya. Yung purpose na lalong madakila at mapalapit sa Panginoon. 'Di ba? Kaya nga po, kung maalala po natin yung preaching po ni Pastor Donald last Sunday, for our good and for his glory. No, medyo talagang na-instill din po sa atin sa title pa lang, for our good and for his glory. Hindi po pwedeng maghiwalay yan eh, magkapatid po yan, 'di ba? For our good and for his glory. Hindi po pwedeng magtrabaho tayo sa vineyard ng Panginoon na iniisip lang po natin, mga kapatid, yung kapakanan natin, di ba? Yung iniisip natin na magsisimba tayo, sige magsisimba ako para makita nila talagang devoted ako, religious ako, di ba? Yung magbibigay tayo para makita nila talagang giver ako eh, tumutulong ako sa gawain. Di ba? Yung sumasama ka sa mga ministry, soul winning, sa choir, at sa kahit ano pa mang ministry, dahil lang iniisip mo, para hindi naman nila isipin na hindi ako matapat. Para makita nila talagang ginojoinan ko lahat ng ministry. Hindi po pwedeng yung ginagawa natin sa Panginoon for our good. Kailangan po for His glory. At hindi po, 'di ba? Matuwid po ang Panginoon. Pag gumagawa po tayo ayon sa kanyang glory, para sa kanyang glory, of course, meron pong good na mangyayari sa atin. Imposible po na yung hangarin natin sa bawat sakripisyo, sa bawat serbisyo natin sa Panginoon, 'di ba? Ang hangarin natin para madakila siya, tapos ang balik po sa atin wala lang. Imposible pong mangyari 'yon. Saan po tayo nakakita na nagtestify na talagang napakatapat niya sa Panginoon, napaka-faithful niya, napaka-loyal niya sa Panginoon, lahat, 'di ba? Nang ginagawa niya para sa Panginoon, pero yung status ng buhay niya nandun pa rin. Wala pong ganun eh, mga kapatid. Imposible pong mangyari yun. Napakatapot po ng Panginoon, and we can never outgive the Lord. Di ba? Meron po bang tumayo sa ating pulpito na nagbigay ng testimony, di ba? Nagpakatapat ako sa Panginoon, talagang tinalikuran ko lahat.
Talagang inuuna ko yung Panginoon. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. May sakit pa rin ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi naghihirap pa rin ako. Wala pong ganun. Kaya lagi pong magkaakibat yan na pag gumagawa po tayo based on the purpose of the Word of God, based on the purpose of God, no, yung purpose na talagang magbigay ng kapurihan sa Panginoon, of course, meron pong pagpapala na makakamit tayo. Kaya sa bawat gagawin po natin, sa bawat karera po natin bilang Kristiyano, sa track na tinatahak po natin, ang main purpose po niyan is yung glory ng Panginoon. 'Di ba? At dahil doon mapagpapala po tayo. Unang bagay, in setting the right direction, forget your past. Pangalawa, focus on your purpose para maitanyag yung Panginoon. And lastly, mga kapatid, pangalawa po, fulfill your purpose. And lastly, focus on your part. Focus on your path. Diba? It talks about maintaining the right direction. Kung andun na po tayo sa tamang track, sa damang linya na tinatahak natin, hindi po nangangahulugan yan, makakatawid po tayo ng ligtas sa dulo. Kaya po, ayan po yung trabaho ni Satanas sa buhay natin. Ayan po yung trabaho ng dyablo sa buhay natin. Yung alisin po tayo sa focus natin bilang Kristiyano. 'Di ba? Lagi po maglalatag yung dyablo ng mga iba't ibang bagay para maalis po yung focus natin bilang Kristiyano. 'Di ba? Kaya nga po, ito yung talagang encouragement. Talagang ito po yung ginagawa ni Paul. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Sabi po sa verse 15, let us therefore, as many as be perfect, but be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing, di ba? Sa verse 16, kaya nga nag-remind po si Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Pilipos. Kahit sino pa pong pinakamatapat na Kristiyano, may tendency po na mag-wave yung faith, may tendency po na tumalikod, may tendency po na mawala yung focus. Kaya nga po gusto ni Apostle Paul ma-set po yung tamang goal, yung tamang purpose ng buhay nila bilang Kristiyano eh. Kasi yan po yung trabaho ng kaaway sa buhay natin, yung alisin po yung focus natin sa Panginoon. 'Di ba? Hindi po maaalis yung focus natin pag yung nilalatag po ng dyablo, ng kaaway sa tabi natin, mga kapatid. Hindi same weight ng priority natin eh. 'Di ba? Alam natin priority natin ang Panginoon. Pero minsan or madalas pa nga ang nilalatag po ng kaaway yung mga mabibigat na bagay, yung mga matitimbang na bagay din sa buhay natin. 'Di ba? Pag-usaping pamilya, hindi na tayo makakatanggi diyan. Pag-usaping pangangailangan, hindi na po tayo makakatanggi diyan. Pag-usaping kalusugan, talagang mabigat din po 'yan. Kaya minsan kahit pina-priority natin yung paglilingkod natin sa Panginoon, pag 'yan na yung nilatag ng kaaway sa atin, minsan talagang maaalis po yung focus natin. 'Di ba? Minsan kasado na po tayo para magsimba eh. Nakaayos na po tayo eh, palabas na tayo ng pinto. O di kaya naglalakad na nga tayo papunta sa church, pasakay na tayo ng jeep. O di kaya paalis na tayo gamit yung sasakyan natin. Tapos bigla na lang may emergency o may mahalagang bagay na nangyari na talagang makakapag-isip ka kung tutuloy ka pa sa simbahan eh. Ganyan po yung ginagawa po ng kaaway. Ganyan po yung bait na binibigay sa atin. Madalas, di ba? May mga importanteng bagay na nilalatag siya na dapat maglilingkod ka na sa Panginoon para maalis po yung focus natin, sapat natin, di ba? At tayo naman, minsan, yung bagay na yon talagang, yun pa yung napaghahari sa buhay natin. Di ba? Minsan pa nga, andun na tayo eh, malapit na tayo, paakyat na tayo sa hagdanan eh, dahil talagang napakabigat din ng sitwasyon natin, talagang umaatras tayo at binabalikan natin yung importanteng bagay na yun eh. Di ba? Bumabalik tayo sa bahay, yun pala, may darating na parcel ng Shopee. 'Di ba? Marami pa lang parcel ng Shopee na darating. Kaya pala yun pala yung importante sa atin, no? Kidding aside, mga kapatid. Meron talagang mga ganong
pangyayari sa buhay natin na talagang ilalatag yung kaaway, talagang magwe-wave po yung faith natin sa Panginoon. Kaya nga po, we have to set the right direction. We have to focus on our path. Di ba? Yung minsan, ahayo ka na lang, kasama ka sa soul winning team, pero merong biglang important event na kailangan mong atinan. Di ba? Aatin ka na ng choir, practice, bigla na lang ipapatawag ka kung saan. O di kaya bigla ka na lang may importanteng gagawin. Di ba? Ganyan po yung kaaway, mga kapatid. Kadalasan, ang gusto niyang ibulang sa atin, sa tinatahak natin, na hindi naman natin, yung plano ng Panginoon, madalas hindi po clear yan eh. Minsan yung hindi clear na tinatahak natin, pero alam natin na ang dulo yung Panginoon, minsan yun po yung ginagamit ng kaaway para maalis po tayo sa landas na tinatahak natin. Diba? Minsan binubulungan tayo ng kaaway, malayo pa yan, wala ka namang mapapala, diba? Hindi mo naman matatapos yung karera mo bilang Kristiyano, wala ka namang mapapala. Diba? Kaya nga po, isang paalala sa atin ni Apostle Paul, sabi po sa verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kino-consider niya po na etong karera na tinatahak niya bilang Kristiyano, bilang tagasunod ng Panginoon, bilang mananampalataya, it is the high calling of God in Christ Jesus. Diba? Kaya wag po natin sabihin na matibay tayong Kristiyano, na kahit anumang dumating na unos sa buhay natin, kaya natin. Nakakayanan lang po natin yan dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, dahil sa tulong ng Panginoon. Imagine, diba, si Peter, diba? Number one yan sa mga disipulo. Even him, andun na siya eh. Diba? Naglalakad na siya sa dagat. May dumating na matinding unos. Alam niya na nandun yung Panginoon sa harapan niya, pero ano po nangyari? Mas nagtagumpay pa po yung unos ng buhay niya kaysa sa pagtitiwala niya sa Panginoon. Kaya nga po napaka-importante na talagang i-consider natin na yung ginagawa natin sa Panginoon, yan po yung number one priority natin. That is the highest calling of God. Diba? Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon kahit na wala po yung focus natin, kahit tumalikod po tayo sa Panginoon, minsan kahit na may mistruck na po tayo sa direksyon natin sa Panginoon, still yung Panginoon natin napakamahabagin, di ba? His mercies endure it forever. Hindi niya tayo pinabayaan. Di ba si Apostle Peter, talagang tinulungan niya pa rin sa unos ng buhay. Di ba? Normal po na bumagsak tayo bilang Kristiyano, hindi po tayo exempted diyan. Di ba? Normal po na bumagsak tayo, manghina po tayo, madapa po tayo. Pero bilang Kristiyano, ang hindi po normal, yung hindi po tayo bumabangon. Nadapa ka na, natulog ka pa sa pagkakadapa mo. Yun po yung hindi normal. Kaya we need to focus on our path. 'Di ba? At yung karera bilang Kristiyano, hindi po yan sprint. 'Di ba? We can consider this as a marathon. Hindi po ito paunahan, hindi po ito pautakan, hindi po ito pagalingan, hindi po ito paligsahan, hindi po ito pahusayan. 'Di ba? Ang usaping paglilingkod sa Panginoon, patapatan po 'yan. Hindi po mahalaga kung saan tayo nagsimula. Ang mahalaga po makamit natin yung pagtatapos, which is yung glory ng Panginoon. 'Di ba? Kaya nga po kung makikita natin kung yung mga inspirational videos ng mga athletes, 'di ba? Kahit nadapa na sila, kahit nahuli na sila, nasaktan na sila, kahit na gumagapang na sila, still ang gusto nila matapos pa rin yung race kahit last place pa sila diyan. 'Di ba? Pero alam niyo po yun, mga yun, wala na po yung gantimpala. Normally sa isang competition, first, second, third lang ang may gantimpala, pero tayo, no, kahit na traffic na tayo sa daan natin bilang Kristiyano, ang dami na natin kinabaksakan, bumangon lang tayo, pumunta tayo, talagang tinahak pa rin natin yung karera natin bilang Kristiyano, still may pagpapala pa rin po tayo sa Panginoon.
Yun po yung kagandahan sa ating Panginoon. Yun po, 'di ba? Yung pwede nating masabi kung gaano kadakila yung Panginoon sa buhay natin. Kaya in setting the right direction, forget our past. 'Di ba? Not only yung failure natin, pati yung achievement natin sa buhay natin, yung mga bagay na talagang may exalt instead sa glory ng Panginoon. Ikalawang bagay, fulfill your purpose. Yung purpose po ng buhay natin, mas mapalapit at mas madakila yung pangalan ng Panginoon. And then kahit ano man pong unos ng buhay natin, ang mahalaga, madapa man tayo, bumangon po tayo, let's focus on our path. 'Di ba? Bilang Kristiyano, yung lakbayin po natin, dapat po natin maunawaan ang punot dulo po nito lagi sa kaluwalhatian ng Panginoon. 'Di ba? Nawa ito pong pinag-aralan natin. Simple lang po ito, pero nawa ito rin po yung isa sa makukonsider natin na panuntunan sa buhay natin kung gusto natin talagang maging kabunga-bunga po yung buhay natin bilang Kristiyano. We have to set the right direction. And that right direction, of course, para sa ikatataas, no? Para sa glory ng Panginoon. Nawa na pagpala po tayo sa mensahe na to. Tayo po ipumikit tayo manalangin. Manaming Diyos, dakila sa lahat, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa mapagpalang salita, Panginoon, na nahayag, Panginoon. Hindi ko po alam, Panginoon, kung saan po umabot ang mensahe na to, Panginoon. Pero alam ko po na ito po ang naisin nyo sa aming buhay bilang Kristiyano, na talagang lumakad ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Dumating man po ang una sa buhay namin, sa mga nakaraan naming buhay, Panginoon. Currently, Panginoon, may mga unos, but still, alam po namin, kayo lang po makakatulong sa amin upang makabangon, Panginoon. Sa lahat po ng kinaharap namin, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon. Anumang aspeto man to ng buhay namin, Panginoon, nawa, makarecover po kami ayon sa inyong kagustuhan, Panginoon, ayon sa aming katapatan mula sa inyong Panginoon. Salamat po sa mensahe na nahayag, Panginoon. Nawa, patuloy po magamit ang ministeryong ito upang madakila ka, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming mahal na bishop na patuloy niyo pong ginagamit, Panginoon, at patuloy na nangunguna sa bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon, at ang ministeryo, Panginoon, na ito, Panginoon, nawa patuloy na maging kagamit-gamit para sa bawat isa, Panginoon, ng nangangailangan ng nourishment mula sa inyong salita. Muli, salamat sa gabing ito. Nawa kayo pong kumuha ng kapurihan, Panginoon, sa aming napag-aralan, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, muli magandang gabi po sa bawat isa, at patuloy po nating suportahan at patuloy po nating subaybayan ang ministeryong ito, ang ministry Feasting on the Divine Verses online ministry, at nawa napagpala po tayo sa mensahe na atin na pakinggan. Muli, magandang gabi po sa bawat isa, and God bless us all. I heard an old story, how a Savior came from glory, gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion he has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea.